continuation to ng war on drug. Meron kasing sinabi si Digonggong. Ano yung sinabi ni Digonggong? Wait. Ito kasi sabi niya, I will do it my way. Alam niyo mga kutsero. Alam niyo yung huling nagsabi niyan, nasaksak dyan sa may beer house sa tabi. yung huling nagsabi niyan, yung huling kumanta nito sa beer house, wala na, deads na. May ano daw, may curse daw yung kanta na yan, yung My Way na yan. Ito kasi sinabi ni Digong, sabi niya, former President Rodrigo Roa Duterte says he can't blame President Bongbong Marcos if the latter prefers a bloodless strategy sans any extermination on the country's war against illegal drugs. On his approach versus the scourge of society, the ex-leader remarks, I would take it personal. Personalin doon niya. Sabi niya, sabihin ko doon sa pulis, PI ninyo, you solve that problem, I will solve the problem for you, and I will deal with you after I have solved the problem. Meaning to say, kung inutil ka lang dyan, PI ka, kasayang ng bayad kalaki ng sweldo ninyo. Pero sinabi rin to ni Digonggong, ito to. I do not blame Mr. Marcos. He's a believer sa Diyos. Ako naniniwala ako sa Diyos. Pero ang sinabi ko sa Diyos, hindi mo masolve to. I will do it my own way. Ay! Wow. Ano ba to? Kibuloy Part 2? Nag-e-evolve ka na ba, Digonggong, into Kibuloy? Kibuloy Part 2 ito? Grabe siya. Hindi kaya ng Diyos to, ako gagawa. Ayan sinabi niya. Ayan sinabi niya dyan. Ayan, basahin niya. Hindi mo masolve to. Sinasabi ko sa Diyos, hindi mo masolve to. I will do it my own way. Sabi niya. Gonggong talaga to, matandang to. Diyos ko, hindi lang yan yung sinabi niya. Ito pa, meron pa siyang sinabi, napakahaba, na puro mura lang. Sabi niya, alam niyo mga kutsero, feeling ko papalpak to eh. At sasabihin ng mga Duterte balahura supporters. Alam niyo naman si Duterte, ma-joke lang yan, nagjo-joke lang. Alam niyo, ako may napapansin na ako dito sa dito kay Digonggong tsaka sa mga vloggers niya. Si Digonggong magbabato ng salita. Pag tinanggap ng taong bayan, sasabihin, seryoso dyan si Digong. Seryoso yan. Seryoso yan. Yan talaga si Digong. Ganyan talaga siya. Maprinsipyo. Ganun. Lalo si Panelo. Di ba ganun si Panelo? Ganyan talaga si Tatay Digong. Maprinsipyo yan. Oo. Di ba? Kapag tinanggap ng tao yung sasabihin ni Digong, yun ang build-up nila. Kapag nireject ng tao yung sinasabi ni Digong, ano sasabihin nila? Alam nyo naman si Digong. Nagjo-joke lang yan. Oo. Palabiro talaga yan si Duterte. Parang hindi nyo naman kilala yan si Duterte. Nagbibiro lang yan. Ginagawang tanga ang tao. Ginagawang tanga ang mga Pilipino. Alam nyo, kaya nga sabi ko sa inyo mga kutsero, kapag ikaw, isa pa ring Duterte supporter in this day and age, either isinuko mo ang iyong common sense, isinuko mo ang iyong intelligence, o isinuko mo ang iyong morals. Gusto ko itong sinabi mo, Carding. Sabi ni Carding, sa kulungan ka na mag-joke? Gusto ko to, Carding. Gusto ko yung sinabi mo na yan. At anyway, papapanood ko sa inyo yung video. Pero tinanggal ko yung mga salitaan dito ng mga vloggers niya. Kasi, alin ba dito yun? Ito. Kasi mga kutsero, unang-una, hindi naman sila yung kailangan ko i-criticize eh. Ang kailangan ko i-criticize si Digonggong. Kasi siya naman yung promotor nitong mga kahayupan na to eh. So, siya yung kailangan ko i-criticize, unang-una. Pangalawa, ayoko silang bigyan ng platform sa channel ko. So kaya tinanggal ko sila. Okay? So, if ever man, madadaplisan lang sila or whatever. So, but mainly, this is about Duterte. Nababaliw na si Digong, guys. Kasi, yung droga, let me yung drug war. interrupt you, Moreno. Bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it.
Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Putang Imagine mga kotsero, ang kapital mo raw sa pagiging presidente, pardon my French, and sorry Lord, I just want to emphasize something. Ang puhunan mo lang daw, ang kapital mo lang sa pagiging presidente, hindi utak, hindi galing, hindi diskarte, hindi ganun. Hindi ganun, guys. Ang puhunan mo lang daw sa pagiging presidente ay yung salitang putang ina. Seriously? Digong? Ang puhunan mo, ang kapital mo sa pagiging presidente ay salitang putang ina? Again, let me emphasize my point. Kung supporter ka pa rin ni Digong hanggang ngayon, it's either isinuko mo na ang iyong common sense, ang iyong intelligence, o ang iyong morals. Yang tatlong yan, mga kotsero. Seriously? Tas tuwang-tuwa ang mga DDS dito. Puhunan mo lang daw ay mura. Yun lang ang puhunan mo sa pagiging presidente. Pagmumura. Diyos ko. Putang ina ninyo, nagtatrabaho ba kayo? Putang ina ninyo, pag hindi ninyo sabi, mga putang ina kayo, sabihin ninyo, kasi magdala ako ng tao o maipapalit ako sa inyo. Mga putang ina kayo. Yan. Tapos ang istorya. Kung wala, Tigas ng mukha nito ng Digong. Nasabi mo ba yan kay Duque? Nung pumapalya si Duque sa kanyang trabaho sa DOH nung panahon ng pandemic, nasabi mo ba yan kay Duque? Nung pinasok ni Duque ang kontrata ng Parmali, nasabi mo ba yan kay Duque? Nung hindi nakakuha ng Pfizer na vaccine si Duque, nasabi mo ba yan sa kanya? PI mo, Digong, PI mo. Napaka-ipokrito mo. Kanina nung ine-edit ko tong video na to, sabi ng misis ko, ba siya ng kwarto? Sabi ng misis ko, pakisabi kay Digong, putang ina din niya. Puro na lang putang ina, nakakainis na, nakakasawa na. Totoo naman, Lord, sorry talaga, pero I just need to emphasize a point. Puhunan mo raw. Puhunan mo sa pagiging presidente ay ang salitang PI. Dahil kapag nag-PI ka daw, alam na raw ng tao na galit ka. Ay, ganun ba yun? Pwede namang magalit nang hindi nagmumura. Pwede namang sabihin na, huy, palyado ka, tanggalin na kita ha. Palitan na kita. Tapos sasabihin mo sa amin, kukumbinsin mo ang taong bayan, sasabihin mo, I can do a better job than God. Nung si Xi Jinping, sinabi niya sa'yo, Digonggong. Nung si Xi Jinping, sinabi niya sa'yo, nung panahon na nag-usap kayo at sinabi mo na maghuhukay ka na ng langis dyan sa may recto bank at sinabi niya sa'yo, don't do that, there will be trouble. Minura mo ba siya? Minura mo si Xi Jinping? Hindi. Nung si William Dar, walang ginawa kundi mag-import ng kung ano-ano. Habang nalulugi at nasisira ang local agricultural production natin. Sinabi mo ba kay William Dar, PI ka, lumayas ka na dyan, di kita kailangan. Papalitan na kita ng mas magaling. Hindi, di ba? See the hypocrisy of this guy. Nung si Sinas, paulit-ulit violate ang pandemic rules and regulations. Sinabi mo ba kay Sinas, PI ka, malis ka na dyan, papalitan na kita. Hindi ka na pwedeng maging chief of police. Tapos ngayon, sasabihin sa atin, puhunan mo lang sa pagiging pangulo, PI. kang putang ina, magtrabaho kayo dyan. Sabihin mo naman ng presidente, magtrabaho lang kayo dyan. Talagang mapapatrabaho. We bide our time. Kapag sabihin mo, presidente kanina nagpatawag ng sa Malacanang. Pinutang ina kami. Sabi niya, putang ina kayo, mga cabinet members. Kung hindi inyo kaya, mga putang ina kayo, sabihin ninyo. Kasi maraming executive dyan, graduate ng anong-anong mga university. Puro bright yan. Putang ina, papalitan ko kayo, mga putang ina kayo. Yun ang kapital mo. Pag hindi ka marunong mga undignified nga, hindi maganda pakinggan,
not suited for a president. But if you want problem solved, putang ina, gawain mo itong style na ito kasi alam nila pag putang ina kayo, galit ka. Ganun pala yun, guys. Ganun pala yun. Nasaan ang common sense, nasaan ang logic? Wala. Hindi natin nakikita. Ang alam lang natin, PI yan, PI lang, etc. Lang yan. Tapos sasabihin mo, kapital, hindi ba pwedeng galing? Hindi ba pwedeng political will? Hindi ba pwedeng utak? Hindi ba pwedeng pagmamahal sa bansa? Hindi. Ang kapital mo sa pagiging pangulo ng bansa, putang ina. Yun ang kapital mo daw, sabi ni Digonggong. Di ko alam kung ano pa nakikita ng mga Duterte Balahura supporters dito. Promise. Hindi ko talaga naiintindihan na. Seriously, hindi ko na talaga makita. Kaya siya sumagot ng ganyan kasi pinag-uusapan nila dyan yung, nag-comment kasi si Attorney Trick, sabi niya, meron daw siyang wave of nostalgia sa pagsasalita ni Digong, etc. And then, na-mention yung war on drugs, tapos, saka siya nag-cut. Nag-cut siya. Yan, si Digong. And then ngayon, itong part na to, mga kotsero, dito na yung pinakita ko kanina, yung I'll do it better than God, parang ganun. Ito sa part na to, pinag-uusapan naman yung mga sinabi ni PBBM sa SONA tungkol sa war on drugs. Tapos, parang sinabi dito ni Mark Lopez na, tawag dyan, ang sinabi niya is, ito nga yung mga numero, maraming nahuli or something to this effect, maraming nahuli, etc. Pero, ang taong bayan, takot daw lumabas ng bahay, marami rong krimen nangyayari, which to them, mga kutsero, to them, ang root cause ay drugs. Ang root cause daw ng lahat ng yun ay drugs. Well, actually, that is a generalization. Hindi naman lahat ng krimen, ang root niyan ay drugs. Pwede rin kasing gutom, pwedeng kawalan ng trabaho, na walang connection sa drugs. But anyway, so subukan na, let's play the devil's advocate. So yun yung question, tapos ito sinagot ni Digong. Panoorin natin. It's not how much or how many sacks. Hindi na pinag-usapan ng druga because druga is being manufactured everywhere. There's money in it and you can only deal with it in one part of the country. We do not have the resources. So, plus the imported ones that would be, thrown along itong coastal areas and pipick upin niya ng mga pambot or mga lancha na kukunin. Manufactured, alam na niyo kung saan. It's money. Wait, baka ako, Jer, saan ba nahuli yung mga recent na yung mga nilalaglag lang sa dagat? Di ba recently may mga huli sa Davao ng mga drugs na nilalaglag sa dagat? If I'm not mistaken, sa bandang Davao yun eh. I could be wrong pero... Tayo ang nagmamapaktot, itatapo rin natin sa kanila. It's a so many avenues of making money and everybody is doing into it because there is not enough legitimate masabi mong hard-earned money na with the population growing wild, hindi mo lahat mabigyan ng trabaho. Not only in the Philippines, but in other areas. Yes. So, this thing becomes a problem. Alam mo kasi, I do not blame Mr. Marcos. Ito na yan. He's a believer of... May Ilocos Sur. Meron sa Ilocos Sur, tsaka Ilocos Norte. So, doon binabagsak. At least nahuli.
But anyway, going back, babalikan natin yung konti. Ang sinasabi niya kasi, kaya daw merong crime na drugs is because konti lang daw yung legitimate money. Okay? Sige. Anong ginawa mo ng presidente ka? Kasi alam niyo mga kotsero, bakit yun ang unang nag-click sa isip ko? Kasi yun ang niya eh. Yun ang primary program niya eh. Yun ang kanyang tinutukan sa administration niya. Yung war on drugs. Sabi pa niya, sabi ni Digong, tawag dito, uubusin ko yung drugs in 6 months. 3 to 6 months. Sabi niya. 3 to 6 months. 3 to 6 months. Yung 3 to 6 months niya, mga kotsero, after 5 years, before matapos ang kanyang termino, ano nangyari? Sinabi niya, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Tapos ngayon, may allegation na si Digong ang pinakamalaking drug lord sa Davao City. May nagawa ba yung PI mo sa war on drugs mo? Wala. Walang nangyari. Nangako ka ng trabaho sa mga Pilipino, nakipag-partner ka kay China para magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Nagkaroon ba ng trabaho? Hindi. Bakit? Yung mga Chinese companies na nag-invest sa Pilipinas, anong ginawa nila? Nag-hire sila ng Chinese workers. Legit yan. Hanggang sa karpintero, guys. Hanggang sa level ng karpintero. Construction workers. Chinese pa rin. Hindi ipinasa ng China yung kanilang investment sa locals. Hindi. Tapos ngayon, magmomoralize ka? Magwo-virtue signal ka? Dapat ganito ginawa. Dapat kasi ganito ang gagawin, etc. etc. You had your chance, Digong. You had your chance. Anong ginawa mo? Wala. Tapos nakakatawa yung mga nag-i-interview, parang sobrang fanboy, fangirling sila dito. As in, wagas. As in, seriously, wagas ang fanboy and fangirling. But, anyway. So, now we move forward doon sa sinabi ni Digong tungkol sa war on drugs. Na, ayun nga, yung kay God. Kung hindi raw kaya ni God, siya raw ang gagawa. Parang ganon. Sa Diyos. Ako, naniniwala ako sa Diyos. Pero kung sinasabi ko sa Diyos, hindi mo nasulbad ito, I will do it my own way. Hindi mo na-solve dito, I will do it my own way. Ano nangyari sa your own way, Digong? 21,000 dead. And hindi mo na-solve ang problema, epidemya ng drugs sa Pilipinas. That was your way. That was your way, Digong. Tapos iyayabang mo ngayon yan? Magyayabang ka ngayon? Really? Seriously? Again, mga kotsero, kapag ikaw, Duterte supporter pa rin, until today, you are compromised. It's either kinompromiso mo na ang iyong common sense, ang iyong intellect, or iyong morals. Any of the three. Or all of the above. Anyway, tuloy natin. If you cannot, by the grace of God, hindi mo ma-stop itong senseless killing of innocent civilians, yung they are being hold up, slaughtered. And if you cannot give instant justice, of course may gobyerno tayo. But tanungin ko na lang sa Diyos, how efficient is the government of America? If you cannot give instant justice, what do you mean, Digong? Ano yung instant justice? May mga napatay nga kayo na inosente. Sinabi ni Digong, kung hindi mo mapigilan ang pagpatay sa mga innocent civilians, ikaw nga mismo Dahil sa polisiya mo ng war on drugs ang daming civilian namatay. 21,000 people. Halo. Guilty and innocent.
instant justice. If you cannot give instant justice, etc. Come on. That's a load of crap. Tinuruan mo pa yung Diyos. Ikaw pa talaga nagturo sa Diyos eh, no? Come on. How many innocent civilians in America or in Europe are killed by senseless terrorists? Alam mo, sa ako ang tingin ko, I take it personal. Even as president, may namatay tao dyan sa pinakalayong barangay. Kung mag-abot sa akin that he was just killed simply by here, cruelty o talagang pinatay na walang karason-rason, I would take it personal. At kung malaman ko yan, sabihin ko talaga doon sa mga polis, ayan, nakikinig yung mga polis. Putang ina ninyo. You solve that problem or I will solve the problem for you. And I will deal with you after I shall have solved the problem. Meaning, Nasolve mo ba? Yun talaga yung unang mapasok sa isip ko, mga kotsero. Nasolve mo ba? Kung magsalita to si Digong, kala mo nasolve niya ang epidemya ng droga sa Pilipinas. Kung magsalita talaga siya, akala mo nasolve niya ang epidemya ng droga sa Pilipinas. Wala nga siya nasolve eh. Worst, alam niyo mga kotsero, Digong is literally the worst president the Philippines ever had. Seriously. Siya ang pinakamasamang presidente na nagkaroon ng Pilipinas. Sali-saliwa lahat eh. Sali-saliwa ang polisiya, sali-saliwa ang moral ng governance, etc. etc. Nagkiklaim siya na anti-corruption siya, pero yung corruption ni Duque hindi niya sinita. Sa Parmali, yung corruption ng mga tao niya hindi niya sinita. Tinatanggal lang, nililipat sa iba nililipat sa ibang ahensya para hindi pag-usapan. meaning to say, kung inutil ka lang naman dyan, putang ina, wala ka ng kasaya ng bayad ng kalakihan ng sweldo ninyo. Sayang din ang sweldo mo. Pero ako naman, pagka sa trabaho, basta in the performance of duty, wala kayong sa panahon ko talagang nagkakaputi ako. Di ko narinig. Sorry. Ano daw? Nagkakapote? Ano yun? Di ko gets. Hindi ko na-gets. Ano yung sabihin nagkakapote? Ano yung, hindi ko naiintindihan. Bakit maulan ba? Ano yung nagkakapote? Ano ibig sabihin nun? Hindi ko naiintindihan. Sorry. Hindi ko gets. But anyway, protection. Pinoprotektahan niya. So, nung presidente daw siya, nagpoprotekta daw siya. Nagkakapote. Okay. Sinong pinoprotektahan niya? Mga tiwaling pulis? Kapote is cover up. Yun pala yun. Okay. So, umamin siya na pinoprotektahan niya yung mga ibang drug lords. Yung mga tiwaling pulis. Alam niyo mga kotsero, ito example. Si Mayo. Naalala niyo si Mayo? Yung nahulihan ng 1 billion pesos worth of drugs sa safe ng kanyang negosyo na pawn shop. Alam niyo mga kotsero, panahon pa lang ni Bato de la Rosa, nahulihan na nila yan. Nahuli na nila yan. Tiwali daw talaga yung si Mayo. Alam niyo yung ginawa nila? Tinapon sa Davao. Para daw hindi siya makapanggulo sa Maynila. So, in service pa rin. Okay. So, alam na pala nilang tiwali, pero pinagsilbi pa rin nila. Proud pa si Bato nung kinomen niya yun. Sabi ni Bato. Tulad niyang si Mayo. Alam na namin tiwali yan eh. Anong ginawa namin? Nilipat namin sa Davao. Oo. Nilipat namin. Talaga?
Hindi nyo pina-internal affairs. Hindi nyo pina-imbestigahan. Hindi nyo in-interrogate man lang. Di ba? Tapos sasabihin mo, you can do a better job than God? Seriously? Yun yung sinabi niya. He can do a better job than God daw. O, sige, pinapakita ko sa inyo. Basta, sinabi niya to, wala akong ano dito. Wala akong kiniklaim na sa akin ang galing to. Siya nagsabi niyan. Ang sinabi ko sa Diyos, hindi mo masolve to, I will do it my own way. Sabi niya, siya nagsabi niya, no? Hindi mo masolve ito, I will do it my own way. Kamusta naman? Kamusta naman yung way ni Digong? Alam niyo mga kochero, one of these days, babalikan ng Diyos to si Digong. Pero sana wag ka munang kunin, Digong. Sana wag ka munang kunin ni Lord. Sana wag ka munang kunin. Ang gusto namin ay ibigay ng Panginoon sa iyo ang deserve mo. Na makulong ka. Sana ibigay ng Panginoon sa iyo ang hustisya na responsibilidad mo sa 20,000 na namatay sa drug war. Sana wag ka munang kunin ni Lord. Yung ibang tao dyan, pinapanalangin nila, mamatay ka na, etc. No. Ako, I don't want you to die. I want you to live a long life. And at the same time, ibinibigay sa iyo ng Panginoon ang deserve mo. Yun ang gusto ko, yun ang ipinapanalangin ko sa Panginoon pag naiisip ko si Digong. Panginoon, pahabain niyo pa po ang buhay niya at nawa po ang hustisya na dapat pong ibigay sa kanya ay mapunta na sa kanya. Seriously. Kahit 200 pa, Sparrow. Mabuhay siya hanggang 200 years old basta nakakulong. Wish ko lang yun. Yan ang pinagpipray ko, mga kochero. Dumating sa kanya ang hustisya ng Panginoon. Mabuhay siya ng mahaba at ma-experience niya ang hustisya ng Diyos. Yun ang pinapanalangin ko. I don't wish death upon him. Death is such an easy escape. Napakadaling takas nun. No? Huwag ka pong mamamatay, former President Digong. Be healthy. Ubusin mo ang pera na nakurakot mo. Alleged kurakot. Ubusin mo yung pera ng alleged kurakot mo sa iyong pagpapagaling, sa pagpapaganda ng iyong kalusugan, etc., etc., at sa pagkuha sa isang mahusay na abogado. Kasi hindi ikaw yun. Kasi hindi ikaw yun. Oo. Magagalit na naman, sasabihin na naman sa akin, he's a lawyer. His words has to be precise. Oo, yung his words has to be precise. Yung sasabihin niya, ang puhunan mo para maging mabuting presidente ay putang ina. Is that a precise definition of what it takes to be a president? Oh, wow, sa uhaw. Oh, wow, sa uhaw. Yun na pala ang standard ng pagiging presidente sa Pilipinas. Ayun mga kochero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At wag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. Okay, at pa-share po yung mga replays natin para marami po nakakapanood ng ating mga videos. Share niyo po sa mga DDS para lalo silang matuwa. At wag niyo rin po kalimutan pa-follow din tayo sa ating Facebook page para like updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream, guys. Alright, God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?